Mama? Sino po siya? Tanong ng batang lalaki. Ang mundo ni Adrian ay parang naghang sa sandaling iyon. Ako nga pala si Adrian, dating kaibigan ng mama mo. Pagpapakilala ni Adrian sa kanyang sarili. At si Claire, na hindi inaasahang makitang napako si Adrian sa gulat. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Si Claire ay isang simpleng babae mula sa isang tahimik na bayan. Lumaki siya sa isang pook na malayo sa mga urbanisadong syudad. Kaya't ang mga pangarap niya tungkol sa isang matagumpay na karera ay tila malayo sa kanyang mga mata. Ngunit hindi siya nagpatinag sa mga limitasyong hatid ng kanyang pinagmulan. May mga pangarap siyang nais tuparin. At isa na rito, ang makapasok sa isang kilalang kumpanya sa lungsod. Sa mga taon ng kanyang kolehiyo, natutunan ni Claire na hindi lang sapat ang talino. Kailangan mo ring magkaroon ng tamang koneksyon at oportunidad. Kaya't pagkatapos niyang magtapos ng kurso sa business administration, ang pinakamalaking hamon para kay Claire ay makahanap ng trabaho sa isang sikat na kumpanya. Laging may mga kwento ng mga kababayan niyang mahirap makapasok sa mga kilalang negosyo. Ang mga posisyon sa mga kumpanya sa lungsod ay palaging puno at madalas, ang mga tao na may backer o connection lang ang nakakausad. Ngunit hindi siya nawala ng pag-asa. Nag-apply siya sa iba't ibang kumpanya. Sa bawat hakbang, may kasamang kaba at nervyos. Para kay Claire, hindi biro makapasok sa isang kumpanya, lalo pat wala siyang anumang kilala na makakatulong sa kanya. Puno ng takot at pangarap ang bawat araw na ginugol niya sa paghahanap ng trabaho. At ilang beses niya nang naramdaman na tila hindi siya makakaabot sa mga oportunidad na iyon. Ngunit hindi siya tumigil. Alam niyang ang bawat pagtanggi ay hakbang patungo sa tamang pagkakataon. Isang araw, habang nagbabrowse siya sa isang job posting online, nakita niyang isang hiring notice mula sa isang sikat na kumpanya sa lungsod, ang D&L Corporation, isang malaking kumpanya na kilala sa industriya ng teknolohiya. Ang posisyon na inaalokay para sa isang sekretarya sa kanilang executive team. Kung makakapasok siya, magiging malaking hakbang iyon para sa kanyang karera. Alam niyang hindi magiging madali. At ang kumpanyang iyon ay matindi ang reputasyon, kaya't kailangan niyang maghanda ng husto. Nag-research si Claire tungkol sa kumpanya. Pinag-aralan ang kanilang mission at vision, pati na rin ang mga proyekto at tagumpay ng kumpanya. Tinanggap niya ang hamon at agad na naghanda ng kanyang resume, ang pinakamagandang CV na maaari niyang ipasa. Nang dumating ang araw ng interview, hindi may iwasan ng kaba na nararamdaman ni Claire. Ito na marahil ang pinakamahalagang pagkakataon sa buhay niya. Pumasok siya sa isang matayog na opisina ng D&L Corporation. Ang mga dingding ng opisina ay puno ng mga awards at certificates. At ang bawat sulok ay puno ng professional na ambience. Habang hinihintay niyang tawagin para sa interview, naramdaman niyang ang bawat segundo ay tila napakahalaga. Ang mga ibang aplikante ay mukhang hindi rin biro. Mga tao na may magagandang background at karanasan. Nang tawagin siya, nilapitan niya ang hiring manager at nagpanggap ng tapang kahit ang puso ay mabilis na tumitibok. Ang interview ay matinding hamon. Kailangan niyang ipakita na siya ay higit pa sa isang ordinaryong aplikante. Sinubok siya sa mga tanong tungkol sa kanyang background, mga natutunan, at kung paano niya nakikita ang sarili sa kumpanya. Ngunit sa kabila ng kanyang kaba, nakuha niyang sagutin ang matanong ng maayos at ipakita ang kanyang dedikasyon sa trabaho. Nang matapos ang interview, hindi siya sigurado kung naipasaba niya ito. Pero ang puso niya ay puno ng pasasalamat dahil nagawa niyang magbigay ng pinakamahusay na sagot. Pagkalipas ng ilang araw, isang tawag ang natanggap niya mula sa HR department ng D&L Corporation. Claire, nais namin ipaalam sa iyo na ikaw ay isa sa mga napili para sa posisyon
bilang sekretarya sa aming executive team. Ang wika ng HR manager, ang saya at kaligayahan ni Claire ay hindi matitinag. Natanggap siya sa isa sa mga pinakamalalaking kumpanya sa bansa. Habang papunta siya sa kanyang unang araw ng trabaho, puno ng pangarap at takot ang kanyang puso. Alam niyang ito ang simula pa lamang ng isang mahaba at masalimuot na paglalakbay. Ngunit sa bawat hakbang niya, may kasamang lakas ng loob at pagnanasa na magtagumpay. Hindi siya tumigil sa paghahanap ng oportunidad at natutunan niyang hindi hadlang ang kanyang pinagmulan sa pag-abot ng mga pangarap. At doon nagsimula ang kanyang paglalakbay patungo sa isang mas maganda at mas matagumpay na buhay. Ilang linggong lumipas mula nang magsimula si Claire sa D&L Corporation. Ang bawat araw sa opisina ay puno ng mga bagong bagay na natutunan, mga paghamon, at ang mga pagkakataon upang mapansin ng mga boss. Si Claire ay isang modelo ng sipag at dedikasyon. Ngunit may isang tao na hindi pa rin niya nakikilala ng personal. Ang kanyang boss, si Mr. Adrian. Si Mr. Adrian ay isang CEO ng kumpanya, isang taong kilala sa kanyang pagiging seryoso at walang hilig sa mga personal na usapan. Hindi tulad ng ibang boss na may kakayang makisama at magbiro sa mga empleyado. Si Mr. Adrian ay palaging maasikaso lamang sa trabaho at bihirang magsalita ng higit pa sa kinakailangan. Ang kanyang ima ay isang malamig, supladong lalaki na walang pakialam sa mga babaeng nag-aasam ng pansin mula sa kanya. Para kay Claire, hindi ito naging hadlang upang patuloy na gawin ang kanyang trabaho ng mahusay. Alam niyang hindi siya pwedeng maging malapit kay Mr. Adrian. Ngunit isang araw, ang pagkakataon ay dumating na hindi niya inaasahan. Isang araw ng linggo, abala si Claire sa pag-aayos ng mga dokumento para sa isang importanteng proyekto ng kumpanya. Habang nagsasaliksik siya ng ilang mga files, napansin niyang may mga ibang papeles na nawawala at kailangan niya itong mahanap agad. Nang magtungo siya sa office ni Mr. Adrian, hindi niya inaasahan ang isang malaking pagbabago ng kanyang araw. Habang papasok siya sa opisina ng CEO, nakaramdam siya ng kaba. Hindi madali makipagkita sa isang tao na may mataas na posisyon, lalo na sa isang taong kilala sa pagiging suplado. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. At bago siya kumatok, narinig niyang nagsasalita si Mr. Adrian sa telepono. At mula sa tono ng kanyang boses, wala siyang pakialam sa anumang ingay sa paligid. Naglakad siya patungo sa desk ni Mr. Adrian at nag-ayos ng ilang mga papeles. Nang hindi niya namamalaya na si Mr. Adrian pala ay nakatingin sa kanya. Ang lalaki ay matalimang tingin, nakaupo sa kanyang malaking upuan, habang hindi pa rin tinatapos ang tawag sa telepono. Maya-maya lang, natapos din ang tawag. At sa unang pagkakataon ay tumingala si Adrian at nakita si Claire nang nakatayo sa harap ng kanyang mesa. Ang tingin ni Mr. Adrian ay parang sinuri siya mula ulo hanggang paa. At mula sa kanyang malupit na ekspresyon, tila may hindi magandang nararamdaman. "Anong kailangan mo, Claire?" tanong ni Mr. Adrian nang walang kagalakan sa boses. Ang pagkakasabi niya ay tila isang utos kaysa sa isang tanong. Hindi kaagad nakasagot si Claire. Ang kanyang utak ay mabilis na nag-isip ng tamang sagot. Hindi siya sanay na makita si Mr. Adrian nang ganun kalapit. Sa kabila ng kaba, naglakas loob siyang magsalita. "Sir, may ilang mga dokumento po akong kailangang hanapin para sa proyekto na ito. At napansin kong walang ilan sa kanila sa mga file. Gusto ko po sanang magtanong kung meron po kayong ideya kung saan ko mahanap ang mga iyon." Sabi ni Claire ng maayos, ngunit ramdam na ramdam ang pagkabahala sa kanyang tono. Tiningnan siya ni Mr. Adrian ng matalim at sumulyap sa mga dokumento sa mesa. "Pwede bang hindi mo na ako istorbohin sa mga ganyang bagay? May mga tao akong inatasang gawin yan. Ang mga ganitong bagay ay hindi dapat napupunta sa harap ko." Sagot ni Mr. Adrian at tila may pagkainis sa kanyang mga salita. Naramdaman ni Claire ang panginginig ng katawan sa mga salitang iyon. Alam niyang si Mr. Adrian ay may reputasyon sa pagiging malamig
at wala sa mood. Pero hindi siya handa sa ganong kabagsik na reaksyon. Nais niya nang humingi ng paumanhin at lumabas na lang, ngunit nagpatuloy pa siya. "Pasensya na po, sir. Naiintindihan ko po," sagot ni Claire. Ngunit bago siya makalabas ng kwarto, isang bagay ang nagbago. Nakita niyang muling nakatingin sa kanya si Mr. Adrian at sa kabila ng malamig na tono, may napansin siyang maliit na pagbabago sa mata ng lalaki. "Wait," sabi ni Mr. Adrian nang hindi inaasahan. "Kung may suliranin ka, sabihin mo ng direkta. Huwag mong gawing sanhi ng kaguluhan sa mga hindi kailangan." Nagulat si Claire sa kanyang narinig. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng kahit anong reaksyon mula kay Mr. Adrian. Sa bawat sandali ng kanilang pag-uusap, ramdam ni Claire ang labis na tensyon sa pagitan nila. Bagamat mahirap, natutunan ni Claire na hindi siya dapat matakot kay Mr. Adrian. Kailangan niyang magtulungan. At alam niyang may halaga siya sa trabaho. "Salamat po, sir," wika ni Claire. At pagkatapos ay mabilis siyang lumabas ng opisina ni Mr. Adrian. Ang kanyang puso ay patuloy na kumakabog. Hindi niya malaman kung paano siya makakapasok muli sa mga ganitong sitwasyon nang hindi nadarama ang pagkabigla sa tuwing magtatagpok sila ng mata. Habang bumabalik sa kanyang desk, iniisip ni Claire ang mga salitang iyon ni Mr. Adrian. Ang malamig niyang mga reaksyon at tila walang pakialam na ugali. Ngunit sa isang iglap, napansin niya rin na may pagkakaiba. Si Mr. Adrian ay hindi naman ganap na walang pakialam. Baka may mga bagay lang na hindi pa niya kayang ipakita. Pagkatapos ang hindi inaasahang pagkikita nila ni Mr. Adrian sa opisina, hindi pa rin nawawala sa isipan ni Claire ang masalitang sinabi nito. Wala siyang alam na paraan upang mas mapalapit kay Adrian. At ang kanyang malamig na pag-uugali ay patuloy na nagpapahirap sa kanya. Alam niyang hindi siya dapat magpadala sa emosyon, pero hindi may iwasan na madama niyang may matinding distansya sa pagitan nila. Araw-araw, si Claire ay patuloy na nagtatrabaho ng masigasig at tapat sa kanyang mga gawain. Ngunit sa tuwing kailangan niyang makipag-ugnayan kay Mr. Adrian, parang may isang malaking pader na humaharang sa pagitan nila. Hindi tulad ng ibang mga boss na may mga kasamang mga small talk o isang good job na nagpapakita ng appreciation. Si Mr. Adrian ay hindi talaga nagpapakita ng kahit anong personal na interes. Bawat pagkakataon na magkakasama sila sa isang meeting o simpleng usapan, ang tono ni Mr. Adrian ay palaging seryoso, matalim, at minsan tila may galit na hindi maintindihan ni Claire. Isang araw, habang abala si Claire sa pag-aayos ng mga dokumento sa kanyang desk, bigla siyang tinawag ni Mr. Adrian. Ang utos na iyon ay hindi na bago, ngunit hindi pa rin niya maiwasang maramdaman ng kaba. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok nang siya'y tinawag. "Claire, may kailangan akong ipagawa," sabi ni Mr. Adrian. Ang tono ng kanyang boses ay hindi nagbago, malamig at hindi interesado. "Ibigay mo sa akin ang reports na iyon bukas. Kailangan ko para sa presentation." "Okay po, sir," sagot ni Claire, sabay kuha ng mga papeles. Sa kabila ng kabang nararamdaman, sinikap niyang maging professional at hindi magpakita ng kahinaan. Ngunit kahit ganon, ramdam niya pa rin ang malamig na pakiramdam sa bawat interaksyon nila. Habang ipinapasa niya ang mga dokumento kay Mr. Adrian kinabukasan, hindi pa rin nagbago ang kanyang tono. Walang ngiti. Tanging isang mabilis na salamat ang lumabas mula sa labi ni Adrian. Ngunit ang mga mata nito ay walang kahit anong emosyon. Minsan, naisip ni Claire kung bakit nga ba ganun siya sa kanya. Hindi ba't siya rin ay tao na may mga pangarap at kakayahan? Hindi ba't may mga pagkakataon na maaari siyang mapansin at mas makita sa ibang paraan? Subalit, sa bawat araw na dumaan, lalong lumalim ang malamig na distansya sa pagitan nila. At kahit anong gawin ni Claire, parang hindi siya kayang makita ni Mr. Adrian ng may halaga. Dahil patuloy na malamig ang trato ni Mr. Adrian, nagkaroon si Claire ng mga tanong sa kanyang isipan. Kung hindi man siya bibigyan ng pansin, anong magiging halaga ng kanyang trabaho sa kumpanya? Niisip niyang baka siya lang ang hindi makakaramdam ng appreciation sa mga effort na binubuhos niya sa bawat araw.
Pero sa kabila ng lahat, hindi siya bumitaw. Nais siyang ipakita na hindi siya basta-basta nawawala sa anuman. Isang linggo, habang si Claire ay nagsasaayos ng mapapeles sa conference room, napansin niyang may hindi kumpletong dokumento na kailangan niyang ayusin. Nang bumalik siya sa opisina ni Mr. Adrian upang humingi ng tulong, bigla siyang napansin ni Mr. Adrian. "May problema ba?" Tanong nito nang hindi siya nakitang kumilos agad. Sir, may ilang hindi kumpletong dokumento po sa files. Kailangan ko po sana ng konting tulong kung may oras po kayo. Sagot ni Claire. Kahit naramdam niyang ang tono ng kanyang boses ay may kaunting pagkabahala. Alam niyang si Mr. Adrian ay hindi mahilig mag-abala ng oras sa mga ganitong bagay. "Nasaan ang mga papeles?" Tanong ni Mr. Adrian. Ang boses niya ay walang interes. Ngunit nagbigay siya ng pagkakataon na ipakita ang kanyang mga isyo. Pagkalipas ng ilang minuto, tinulungan ni Mr. Adrian si Claire. Ngunit ang pagtulong niya ay tila isang tungkulin lamang na hindi niya kayang iwasan. Walang ngiti. Walang makatawid na connection. Habang siya ay patuloy na nag-aayos ng mga dokumento, napansin ni Claire na kahit may mga pagkakataon na siya ay kinakalabit ni Mr. Adrian para sa trabaho, tila hindi siya napapansin bilang isang tao. Sa halip, isang makinarya lamang na gumagana sa isang sistema. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahirap na araw ng trabaho, naglakad si Claire patungong exit ng kumpanya. Ang kanyang puso ay puno ng katanungan. Bakit nga ba siya nandoon? Bakit pa siya nagsusumikap kung wala siyang nakikita ni katiting na pagbabago sa pakikitungo ni Mr. Adrian sa kanya? Napaisip siya kung si Mr. Adrian ba ay may mga bagay na pinagdadaanan din, kaya't siya ay ganito kalamig sa lahat. Ngunit isang bagay ang tumatak sa isipan ni Claire. Ang trabaho niya ay hindi nakadepende sa kung paano siya tinitingnan ni Mr. Adrian. Nais siyang ipagpatuloy ang kanyang mga pangarap. At kahit nang patuloy siyang pinapalayo ng malamig na trato ni Mr. Adrian, natutunan niyang hindi dapat siya mawalan ng pag-asa. Kailangan niyang makipagtulungan. Hindi lang sa mga boss, kundi sa kanyang sarili. Matapos ang ilang linggo ng patuloy na malamig na trato ni Mr. Adrian, nagsimulang magbago ang pananaw ni Claire. Hindi na siya natatakot o nahirapan tulad ng dati. Sa halip, natutunan niyang tanggapin ang sitwasyon at gamitin ito bilang motibasyon upang mas pagbutihin ang kanyang trabaho at nagpapakita ng dedikasyon. Alam niyang ang pagiging professional at matatag ang pinakamagandang sagot sa malamig na ugali ni Mr. Adrian. Isang araw, habang nasa conference room si Claire, nagsimula siyang mag-isip ng isang plano. Kung hindi man siya makakaramdam ng appreciation mula kay Mr. Adrian, tiyak na may paraan upang ipakita niya na kaya niyang magtagumpay sa sarili niyang lakas. Hindi niya kailangang maghintay ng papuri mula sa isang taong hindi kayang makita ang kanyang halaga. Sa halip, ipapakita niya kay Mr. Adrian nang hindi niya pagpapahalaga ay hindi nakakaapekto sa kanya. Pagkatapos ng ilang linggo ng paggawa ng higit pa sa inaasahan, napansin ni Claire na ang mga maliliit na tagumpay na tinatamo niya ay hindi na mababaliwala. Nagdesisyon siyang magpakita ng lakas at iparamdam kay Mr. Adrian ang mga simpleng bagay na madalas niyang ipinagwawalang bahala. Sa isang linggo ng may importanteng meeting, isang pagkakataon ang dumating. Si Mr. Adrian, na madalas magtanggi sa mga simpleng tanong ni Claire, ay tumawag muli sa kanya. "Claire, may bagong proyekto tayo na kailangang tapusin bago magtapos ng linggo. I-assist mo ako sa paggawa ng presentation." Seryoso ang tono ng kanyang boses. At sa kasanayan, si Claire ay tumalima agad nang walang alinlangan. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi siya magiging isang simpleng assistant lamang. Habang nag-iipon sila ng mga datos para sa presentation, si Claire ay nagsimula ring magbigay ng mga ideya at input. Hindi siya natatakot na magsalita. Pinakita niya kay Mr. Adrian na hindi siya takot magbigay ng mga opinyon at hindi siya basta-basta umaasa sa kanya para sa direksyon ng proyekto. Ang kanyang mga ideya ay puno ng lalim, ang konkretong solusyon, at ipinapakita niyang siya ay may sapat na kakayahan. "Sir, kung magbibigay tayo ng mas detalyadong breakdown ng market analysis sa slide na ito, mas magiging malakas ang impact ng presentation," sabi ni Claire. Nang walang takot,
habang ipinapakita ang mga pagbabago sa mga slides. Si Mr. Adrian, na kadalasang hindi nagpapakita ng kahit anong ekspresyon, ay tumingin kay Claire ng mas matagal kaysa dati. Inisip niya kung gaano naisip ni Claire ang mga bagay na hindi niya naisip. At isang maliit na kilig ng pagtataka ang naglaw sa matalim niyang mga mata. Ngunit hindi pa rin siya nagsalita at nagpatuloy sila sa trabaho. Habang tumatagal, naramdaman ni Claire na nagbago ng pagtingin ni Mr. Adrian sa kanya. Hindi man siya pinuri o pinansin ng diretso. May mga sandali na siya ay tinatangkilit ng binata. Si Mr. Adrian, na madalas matamlay at seryoso, ay hindi na siya basta-basta tinatanggihan. Ipinakita ni Claire na hindi siya patitinag at ang lakas ng loob niya na nagbigay ng bagong pwersa sa relasyon nilang dalawa. Sa isang gabi, pagkatapos ng isang mahirap na araw ng trabaho, muling nagtipon ang buong team ng kumpanya para sa isang presentation. Nang magsimula ng meeting, pinili ni Mr. Adrian si Claire ang magpresenta ng mga key points ng proyekto. Nagulat si Claire. Hindi siya sanay na siya ang tumayo sa harap ng lahat. Ngunit ang pagkakataon na ito ay tila isang pagkakataon upang ipakita ang kanyang lakas. Habang nagsasalita siya sa harap ng mga executive at mga kasamahan sa trabaho, naisip ni Claire na ang bawat salitang binibigkas niya ay hindi na tungkol kay Mr. Adrian o sa pagpapapansin sa kanya. Nais siyang ipakita sa lahat at higit sa lahat kay Mr. Adrian na kaya niyang magtagumpay sa sarili niyang kakayahan, hindi sa dahilang may pumapansin sa kanya. Ang susunod na hakbang sa proyekto ay magkakaroon ng malaking epekto sa market at ang bawat desisyon natin ngayon ay magiging basihan ng ating mga susunod na tagumpay. Sabi ni Claire na may tapang at tiwala sa kanyang boses. Sa kabila ng kanyang malamig na ugali ni Mr. Adrian, siya hindi nakaligtas sa epektibong presentation ni Claire. Hindi niya na kayang baliwalain ang mga kontribusyon ng babae. Habang pinapanood si Claire, sa kabila ng kanyang malamig na ekspresyon, may maliit na pagbabago sa kanyang mata. Hindi man ito gaanong halata, ngunit ramdam ni Claire ang malalim na pagpapahalaga na dahan-dahan niyang ipinaparamdam sa kanya ni Mr. Adrian. Pagkatapos ng presentation, isang malamig na "Good job" ang narinig ni Claire mula kay Mr. Adrian. Hindi itong klase ng papuri na inaasahan niya mula sa isang boss na matagal nang hindi nagpapakita ng kahit anong simpatsya. Ngunit sa sandaling iyon, napagtanto ni Claire na ang bawat maliit na hakbang na ginagawa niya ay isang tagumpay na sa huli hindi may itatanggi ni Mr. Adrian. Habang patuloy na tumatakbo ang mga linggo, si Claire ay mas lalo pang naging matatag at magaling sa kanyang trabaho. Ang mga ideya at inisyatibo niyang ipinatupad ay hindi nakaligtas sa mga mata ng kanyang mga kasamahan sa kumpanya. Ngunit higit sa lahat, ang mga kontribusyon niya ay unti-unting napansin ni Mr. Adrian. Minsan ay may mga pagkakataon na hindi niya kayang itago ang pagka-impressed sa mga ginagawa ni Claire. Ngunit tulad ng kanyang nakasanayan, hindi pa rin niya ito ipinapakita ng tuwiran. Isang araw, habang abala si Claire sa pag-aayos ng mga dokumento, lumapit sa kanya si Mr. Adrian upang magtanong tungkol sa isang proyekto. Hindi katulad ng dati, hindi siya tinanong ng walang malasakit. Sa pagkakataong iyon, may tila pagbabago sa tono ng boses ni Mr. Adrian. May halong interes. "Claire, kumusta ang update ng market analysis? Magandang malaman kung anong mga pinakamahalagang data na kailangan ng team para sa next step." Tanong ni Mr. Adrian nang medyo magaan ang tono. Napansin ni Claire ang hindi inaasahang kabutihang loob mula kay Mr. Adrian. Walang galit, walang inis. Tamang-tama lang ang tono. Hindi niya agad ito iniisip ng malalim. Kailangan lang niyang magbigay ng mabilis na sagot. At iyon na. "Sir, kumpleto na po ang analysis. Ang pinakamahalaga po ay ang feedback ng mga customer, pati na rin ang trend ng market sa mga nakaraang buwan. Ipapakita ko po ito sa presentation bukas." Sagot ni Claire nang may tiwala habang tinitingnan si Mr. Adrian sa mga mata. Si Mr. Adrian ay tahimik na tumango. At bago pa siya makalabas ng opisina ni Claire, tumigil siya saglit at nagsalita. "Good job, Claire. Keep it up."
Ang simpleng mga salita na hindi gaanong madalas marinig mula sa kanya, ngunit sa kabila ng mga ito, may kakaibang nararamdaman si Mr. Adrian. Isang hindi maintindihang pangingilig sa kanyang dibdib. Habang naglalakad pabalik sa kanyang office, naiisip ni Mr. Adrian ang sinabi ni Claire at ang maayos na pagkakasabi nito. Ang pagkakaintindi niyang mabilis at malinaw, pati na rin ang pagsusumikap ng babae, ay hindi niya na kayang baliwalain. Inisip niyang, bakit ganitong nararamdaman ko? Alam niyang hindi siya pwedeng magpakita ng labis na simpatsya o kahit anong emosyon kay Claire. Pero may kakaibang pakiramdam na nagsimula siyang maramdaman sa kanya. Minsan, habang si Mr. Adrian ay abala sa isang business trip, naisip niyang tawagan si Claire upang mag-follow up tungkol sa status ng isang proyekto. Hindi ito tulad ng mga typical na tawag niya sa ibang tao. Diretso at walang personal na koneksyon. Ngunit kay Claire, naramdaman niyang may hindi maipaliwanag na dahilan kung bakit siya nais magtanong. Claire, gusto ko lang tiyakin kung ang mga files na isasabit mo ay kumpleto na. Sabi ni Mr. Adrian sa telepono. Ang tono ay hindi masyadong malamig, kundi may bahid ng isang hindi mapigilang pagpapahalaga. Sa kabilang linya, narinig niyang sumagot si Claire. Opo sir, lahat po ng kailangan ay naipasa na. Kung may karagdagan pa pong kailangan, ipagbigay alam niyo lang po. Okay, good. Salamat Claire. Sagot ni Mr. Adrian bago ibaba ang telepono. Naramdaman ni Mr. Adrian ang hindi maipaliwanag ng magaan na pakiramdam. Bakit siya ganito? Tinatanong niya ang sarili. Bakit parang hindi ko kayang itulak siya palayo? Minsan, kapag tumitingin siya kay Claire sa mga meeting, may mga sandaling hindi siya makapag-concentrate ng mabuti. At sa mapagkakataong iyon, ang mga mata ni Claire ang pumapansin sa kanya. Hindi siya sanay sa ganung pakiramdam. Ang pakiramdam na may isang tao na tila nagsasama sa kanyang mundo at hindi lang isang bahagi ng kanyang trabaho. Simula ng umpisa ni Mr. Adrian, ang pagpapakita ng bahagyang pagpapahalaga kay Claire, hindi na ito tulad ng dati. Ang mas simpleng salitang good job at mga mababait na komento tungkol sa trabaho ni Claire ay naging mas madalas. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin niya alam kung paano ipapakita ang tunay niyang nararamdaman kay Claire. Hindi na siya makapagpigil. Tila may mga bagay na unti-unting nabubuo sa kanyang puso na hindi niya alam kung paano haharapin. Isang araw, sa isang mahaba at matinding meeting na nagtagal hanggang sa hating gabi, si Mr. Adrian ay nagpunta sa opisina ni Claire upang personal na magpasalamat sa kanyang kontribusyon. Hindi tulad ng mga nakaraang pagkakataon, nagdesisyon siyang hindi na lang ito gawin sa pamamagitan ng email o message, kundi iparamdam ito ng mas personal. Claire, gusto ko lang sanang magpasalamat sa iyong hindi matatawarang dedikasyon sa proyekto. Talagang napansin ko ang bawat effort na ipinapakita mo sa bawat detalye. Sabi ni Mr. Adrian, at sa pagkakataong ito, ang mga mata niya ay mas malumanay kaysa sa dati. Si Claire ay nagulat. Hindi siya sanay na marinig mula kay Mr. Adrian ang ganitong mga salita. Minsan ay natatakot siya na baka abala lamang ito sa trabaho at walang personal na interes. Ngunit sa oras na iyon, naramdaman niyang may bago. Hindi siya basta-basta tinitingnan ni Mr. Adrian bilang isang empleyado. May nararamdaman siyang bagong level ng pagpapahalaga. Salamat po sir. Wala pa akong magagawa kung hindi dahil sa mahusay na guidance mula sa inyo. Sagot ni Claire na may ngiti sa labi. Tinutuklas niya ang mga salitang iyon ay hindi lang nagpapakita ng pag-alang, kundi isang malalim na koneksyon. Habang papalapit ang gabi, si Mr. Adrian ay nagdesisyon na magdala ng isang maliit na pagbabago. Hindi na siya makontento sa pagiging malamig at formal sa lahat ng oras. Napansin niya na si Claire ay may mga katangian na higit pa sa pagiging isang empleyado lamang. Ang pagiging matyaga at tapat nito sa trabaho, pati na rin sa simpleng kabaitan at malalim na pag-unawa, ay may kakaibang epekto sa kanya. Hindi niya na kayang itagong nararamdaman niyang respeto at admiration kay Claire. Habang papalabas ng opisina si Claire, napansin niya na may isang bagay na kumikislap sa mga mata ni Mr. Adrian.
Hindi na itong mga mata ng isang boss na matigas at walang pakialam. Ang mga mata ni Mr. Adrian ngayon ay may kabuntot na malalim na pagkakaintindi. Isang pakiramdam na hindi madalas niyang makita sa kanya. Isang bagay na nagsasabing, hindi ka lang empleyado sa aking mata, Claire. Minsan nagkaroon sila ng pagkakataon na magkasama sa isang dinner meeting upang pag-usapan ng ilang mga proyekto. Si Mr. Adrian ay nagdala ng isang paborito nilang pagkain. Hindi katulad ng mga nakaraang pagkakataon na laging abala siya sa negosyo. Nang mga oras na yun ay ramdam na may nais siyang iparating. Claire, gusto ko lang na alam mong pinapahalagan kong lahat ng ginagawa mo. Hindi lang bilang isang empleyado, kundi bilang isang tao. Minsan kasi, sa kabisihan ng buhay, nakakalimutan ko na may mga taong tulad mo na may malasakit at dedikasyon sa trabaho. At dahil doon, nais kong magpasalamat. Sabi ni Mr. Adrian habang tinitingnan si Claire. Ang mga salitang iyon ay may bigat sa puso ni Claire. Hindi siya makapaniwala na ang dating malamig at mahirap lapitan na boss ay nagsasabi ng mga ganitong bagay sa kanya. Hindi na ito tulad ng mga normal na papuri na naririnig mula sa ibang tao. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng ibang pakiramdam. Si Claire ay hindi agad nakasagot, ngunit sa kanyang puso, ramdam niya ang mga pagbabagong nangyayari. Ang mga salitang iyon mula kay Mr. Adrian ay nagsasabi ng higit pa. Hindi na siya tinitingnan lamang bilang isang empleyado. Siya ay nagsimula ng maramdaman na may isang espesyal na connection sa pagitan nilang dalawa. Salamat po, sir. Nang dahil sa inyo, natutunan ko ang higit pang pagpapahalaga sa sarili ko. Sagot ni Claire, ang mga mata niya ay nagsasabi ng mga salitang hindi pa niya kayang ipahayag. Habang patuloy na lumalalim ang kanilang relasyon sa trabaho, hindi na kayang pigilan ni Mr. Adrian ang nararamdaman niya para kay Claire. Ang mga simpleng pagtulong, ang mga maliliit na saloobin, at mga hindi inaasahang saglit ng kabaitan mula kay Claire ay nagbukas ng pinto sa isang madamdaming hindi niya na kayang itago. Ang dati niyang malamig na ugali ay unti-unting napapalitan ng isang bagay na mas personal. At sa tuwing naroroon siya sa presensya ni Claire, may nararamdaman siyang hindi niya kayang ipaliwanag. Nasa kanyang opisina si Mr. Adrian isang hapon, nag-iisa at nagmumuni-muni. Naalala niyang lahat ng mga pagkakataon na naging magkasama sila ni Claire. Mula sa unang pagkakataon na nakilala niya siya bilang isang bagong empleyado hanggang sa mga maliliit na tagumpay na ipinamalas ni Claire sa bawat proyekto. Ngayon, ang matingin ni Claire at ang masimpleng ngiti nito ay nagiging dahilan ng matinding pagkabog ng puso ni Mr. Adrian. Minsang pagkatapos ng isang meeting, naglakad si Mr. Adrian patungo sa desk ni Claire. Pinagmasdan niya ang dalaga habang abala ito sa pagsusuri ng mga reports. Hindi tulad ng dati, hindi siya nagmadali upang umalis. Sa pagkakataong ito, parang may isang bagay na humihila sa kanya upang magsalita ng higit pa. Claire. Simula ni Mr. Adrian, ang kanyang boses ay mas malumanay kaysa dati. Maari ba kitang makausap saglit? Si Claire ay napatingin sa kanya at ngumiti. Oo naman po, sir. Anong maitutulong ko? Hinaplos ni Adrian ang likod ng kanyang leeg. Natila naguguluhan sa kung paano sisimulan ang usapan. Isang bagay na hindi niya kailanman ginawa sa ibang empleyado. Ang maglaan ng oras upang personal na makipag-usap. Alam mo, Claire, nagsimula siya. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito, ngunit hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko. Nag-aalangan pa si Mr. Adrian, ngunit patuloy na nagsalita. Sa totoo lang, ikaw ang naging inspiration ko sa trabaho nitong mga nakaraang linggo. Hindi lang sa professional na aspeto, kundi pati na rin sa mga personal na bagay. Nagulat si Claire. Hindi niya inasahan ang ganitong klaseng pag-uusap mula kay Mr. Adrian, lalo na't laging seryoso. At walang personal na connection ang boss nito. Ngunit ang mga salitang binanggit nito ay tumagos sa kanyang puso. Sir, anong ibig niyo pong sabihin? Tanong ni Claire. Ang mga mata nito ay naguguluhan, ngunit puno ng kabuntot na pagnanasa na maintindihan kung ano talagang ibig iparating ni Mr. Adrian. Si Mr. Adrian ay huminga ng malalim at pinilit na magtapat ng buo sa sarili. Claire,
Gusto ko sanang makilala ka ng higit pa sa isang empleyado lamang. Hindi ko alam kung paano ito nagsimula. Ngunit sa tuwing nandyan ka, pakiramdam ko ay mas nagiging magaan ang lahat. At ngayon, nararamdaman ko na hindi ko kayang pigilan ng nararamdaman ko. Hindi lang bilang isang boss, kundi bilang isang tao na nais makilala ka ng mas malalim. Si Claire ay natigilan. Hindi niya alam kung paano tutugon. Ang mga salita ni Mr. Adrian ay may bigat. Hindi tulad ng mga tipikal na papuri sa kanyang natanggap mula sa ibang tao. May kakaibang lamig at init sa boses nito na nagsasabing totoo ang bawat salitang binanggit nito. Sir Adrian, mahinang sagot ni Claire. Ang pangalan ng kanyang boss ay dumaan sa kanyang mga labi nang may isang kakaibang nararamdaman. Hindi pa siya sigurado kung anong ibig sabihin ng mga salitang iyon, ngunit naramdaman niyang ang damdamin ni Mr. Adrian ay hindi basta isang simpleng paghanga lamang sa trabaho. Oo, sagot ni Mr. Adrian na may kalakip na pagpapakumbaba. Gusto ko sana na ligawan ka, Claire. Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano mo ako titingnan. Ngunit ito ang totoo. Gusto ko sana magsimula tayo ng isang bagay na hindi lang tungkol sa trabaho. Tahimik na tumingin si Claire kay Mr. Adrian. At habang ang puso niya ay kumabog ng mabilis, ramdam niya ang kabuntot na kaba, ang saya. Minsan ay naiisip niyang hindi posible ito. Pero sa mga sandaling ito, nakikita niyang isang tao na hindi na natatakot aminin ang tunay niyang nararamdaman. Sir Adrian, tumingin siya sa mga mata nito at unti-unting ngumiti. Hindi ko po inaasahan na marinig ito mula sa inyo. Pero gusto ko ring makilala kayo ng higit pa. Si Mr. Adrian ay tila nagbago ng ekspresyon. Hindi na siyang matigas at seryosong boss na kilala ni Claire. Sa mga sandaling iyon, siya ay naging isang tao na naglalaman ng mga nararamdaman na hindi niya kayang kontrolin. Salamat, Claire. Ang sagot ni Mr. Adrian, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at pagpapahalaga. Siguro, magsimula tayo sa mga simpleng bagay. Dagdag ni Claire. Baka pwede tayong magkausap pa ng mas madalas. Hindi ko alam kung saan tayo pupunta, pero natutuwa akong malaman na may iba ka pang nararamdaman. Habang tumalikod si Mr. Adrian, hindi niya maiwasang mapangiti. Ang bawat salita ni Claire ay nagpatibok ng mabilis sa kanyang puso. Si Claire, na nagsimula bilang isang empleyado sa kumpanya, ay naging isang tao na hindi niya kayang itapon. Isang tao na may espesyal sa puwang sa kanyang puso. Simula nang magtapat si Mr. Adrian kay Claire, nagkaroon ng bagong kulay ang kanilang relasyon. Sa kabila ng mga simpleng pagsasalita ni Mr. Adrian na nagpapakita ng malasakit at pagpapahalaga, hindi na kayang itago ni Claire ang nararamdaman niya. Sa bawat pagkakataon na magkasama sila, pakiramdam niya ay mas lumalim ang koneksyon nila. Hindi na siya basta isang empleyado para kay Mr. Adrian. Siya ay tinitingnan bilang isang tao na may halaga, isang tao na may espesyal na puwang sa buhay ng kanyang boss. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi maalis ni Claire ang takot at kaba na nararamdaman niya. Alam niyang magkaiba sila ng estado sa buhay. Si Mr. Adrian ay isang matagumpay na business tycoon, mayaman, at may mataas na posisyon sa kumpanya. Samantalang siya, isang simpleng empleyado lamang na nagsusumikap upang makamit ang mga pangarap. Hindi niya alam kung anong magiging epekto ng pagkakaroon nila ng relasyon, lalo na kung ang mga tao sa paligid nila ay magsasalita. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga dokumento sa kanyang desk, nagdadalawang isip si Claire. Ang mga simpleng kilos ni Mr. Adrian, ang pagbibigay ng maliit na regalo, ang mga papuri na ibinibigay sa kanyang trabaho, at ang mga maliliit na galak na dulot ng kanilang mga pag-uusap ay nagpapakita ng kanyang pagnanais na maging malapit kay Claire. Ngunit natatakot siya. Paano kung hindi nila kayang harapin ang mga hamon ng kanilang magkabilang mundo? Paano kung ang mga tao sa paligid nila ay hindi matanggap ang kanilang relasyon? Sa kabila ng mga tanong at takot na iyon,
May isang bagay na hindi kayang ikaila ni Claire. Ang nararamdaman niyang unti-unting paghanga kay Mr. Adrian. Hindi lang ito tungkol sa pagiging boss niya o sa professional na relasyon nila. Ito ay higit pa, si Mr. Adrian ay hindi tulad ng mga ibang tao na nakilala niya. May kabutihan sa puso nito at iyon ang nabigay daan sa mas malalim na pakiramdam para kay Claire. Isang araw, habang magkasama silang nagtatype sa mga reports sa isang coffee shop pagkatapos ng trabaho, hindi na kayang pigilan ni Claire ang kanyang nararamdaman. Habang tinitingnan siya ni Mr. Adrian at ngumiti, may naramdaman siyang kakaibang kaba sa dibdib. Nararamdaman niyang may humila sa kanyang puso. At hindi niya na kayang magtakip ng nararamdaman pa. Ngunit ang takot at pangamba ay patuloy pa ring bumabangon sa kanyang isipan. Sir Adrian, simula ni Claire. Ang kanyang boses ay may kalakip na kabang hindi niya kayang itago. Gusto ko sanang magpasalamat sa lahat ng ginagawa mo para sa akin. Hindi ko alam kung paano ko may ipapakita ang pasasalamat ko pero hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Napatingin si Mr. Adrian kay Claire. Ang mga mata nito ay puno ng kuryosidad. Claire, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mr. Adrian, hindi maintindihan ang ibig iparating ni Claire. Si Claire ay nag-atubili at kumunot ang noo niya habang pinapansing mabuti si Mr. Adrian. Ang totoo, Adrian, unti-unti ko nang nararamdaman na nagugustuhan na kita. Hindi ko po talaga alam kung paano nagsimula, ngunit tuwing nandyan ka, parang mas magaan ang lahat. Yung mga simpleng bagay na ginagawa mo, yung pagpapahalaga mo sa akin, ay nagparamdam sa akin na may halaga ako. At natatakot ako. Sinubukan ni Claire na ipaliwanag, ngunit may mga salitang nahirapan siyang ipahayag. Natatakot ka sa ano, Claire? Tanong ni Mr. Adrian. Ang mga mata nito ay nagpapakita ng malalim na pagkaintindi sa sinabi ni Claire. Natatakot ako dahil magkaibang estado natin sa buhay. Ang dami nating mga pagkakaiba. Ikaw, isang matagumpay na tao. At ako, isang simpleng empleyado. Paano kung hindi natin kayang pagtagumpayan ang mga hamon ng buhay? Paano kung hindi tayo magkasundo? Ang mga salitang nagmumula kay Claire ay puno ng mga alalahanin na mahirap niyang ipaliwanag. Dahil sa mga salitang iyon, si Mr. Adrian ay nahirapan din. Hindi siya sanay na marinig si Claire na nagdadalawang isip. Hindi niya inasahan na magiging hadlang ang estado nila sa buhay. Alam niyang pareho silang nagkakaroon ng nararamdaman at hindi niya kayang baliyan ang pagkakaakit kay Claire. Ngunit sa ngayon, alam niyang may mga takot na kailangan nilang pag-usapan. Claire, sinabi ni Mr. Adrian habang pinapakitang mas malalim na pag-unawa. Hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano tayo tatagal sa mga pagsubok. Pero isang bagay ang sigurado. Ikaw ang nagpapagaan sa buhay ko. At hindi ko yun kayang ipagkait sa aking sarili. Hindi ko na kayang itago na gusto kita. Na maging parte ka ng buhay ko. Naramdaman ni Claire ang mga salitang iyon ay nagbigay ng aliw sa kanyang puso. Hindi siya nag-iisa sa nararamdaman at ang takot na siyang tinitimbang sa kanyang isipan ay unti-unting nawala. Nais naman niyang mag-alinlangan. Hindi niya na kayang ipagkait ang nararamdaman para kay Mr. Adrian. Siguro, hindi pa natin alam kung anong mangyayari sa atin. Pero sigurado akong hindi ko kayang itago pa ang nararamdaman ko para sa iyo, Adrian. Gusto ko rin sanang subukan, kahit natatakot ako. Ang mga salita ni Claire ay puno ng pagpapakumbaba at pagnanais na maging totoo sa sarili at sa kanya. Si Mr. Adrian ay ngumiti nang inabot ang kamay ni Claire, isang simpleng gesture na nagpapakita ng pagpapahalaga. Hindi mo na kailangang matakot, Claire. Ang mahalaga, kung anong nararamdaman natin ngayon. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Ngunit sisiguraduhin ko na hindi kita bibiguin. At sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Claire na hindi niya na kayang itago pang nararamdaman. Kasama si Mr. Adrian at sa kabila ng mga takot at alalahanin, nagsimula silang maglakbay ng isang bagong landas,
Isang landas na puno ng matanong, ngunit may pag-asa at pananampalataya sa bawat hakbang. Habang tumatagal ang relasyon nila Claire at Mr. Adrian, ang mga damdamin nilang dalawa ay lalong naging malalim at matatag. Bagamat nakaramdam ng saya at aliw si Claire, tuwing magkasama sila, hindi rin niya maiwasang maramdaman ang mga malalaking tanong at pagdududa. Isa sa mga pinakamalaking alalahanin niya ay ang reaksyon ng ibang tao sa kanilang relasyon. Simula nang magsimula silang magpakita ng higit pang personal na ugnayan sa trabaho, mga simpleng tawanan, pagtulong sa isa't isa, at mga maikling pag-uusap, napansin ni Claire ang matingin at bulong-bulungan mula sa kanyang mga katrabaho. Habang hindi nila direktang binabanggit, ramdam na ramdam ni Claire ang mga sulyap at ang mga hindi maipaliwanag ng pakiramdam ng inggit sa kanyang mga kasamahan sa trabaho. Minsan, naririnig niya ang mga kwento tungkol kay Mr. Adrian na binibigyan siya ng espesyal na atensyon at hindi maiwasang magtaka ng mga katrabaho niya kung anong klaseng relasyon meron sila. Isang umaga, habang siya nag-aayos ng mga dokumento sa kanyang desk, nakita ni Claire ang ilang katrabaho na nag-uusap habang ang mga pag-uusap nila ay tila normal. Ang mga mata ng mga ito ay nagtataglay ng ibang tingin. Isang tingin na puno ng pagdududa at inggit. Pinag-uusapan sa likod ng kanilang mga ngiti at tila hindi siya kabilang sa kanilang mga usapan. Alam niya ang dahilan ay dahil sa pagiging malapit niya kay Mr. Adrian, ang boss nilang may mataas na posisyon. Ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho, ngunit hindi maalis sa kanyang isipan ang mga sulyap at bulong-bulungan. Sa kabila ng mga nararamdamang ito, alam ni Claire na hindi pa siya handa na ipagsabi sa lahat ang tunay nilang relasyon. Hindi lamang dahil sa takot sa reaksyon ng mga tao sa paligid nila, kundi dahil na rin sa pagmamalasakit ni Adrian sa kanyang reputasyon sa kumpanya. Sa isang hapon, habang nagkakasama sila ni Mr. Adrian sa isang cafe, hindi nakaligtas kay Claire ang pag-iwas ng mga tao sa kanilang paligid. Alam niyang may mga mata na nakatingin at nagmamasid sa bawat galaw nila. Kaya naman, nang magtama ang kanilang mga mata, nagsalita siya ng mahinahon. Adrian, sabi ni Claire. Ang boses nito ay may kabuntot na kabang, hindi niya kayang ipaliwanag. Siguro kailangan nating maging maingat sa ating relasyon. Nararamdaman ko kasi na may mga tao sa paligid natin na hindi komportable sa pagiging malapit natin sa isa't isa. Hindi ko kayang makita kang mapahamak dahil sa mga tao sa trabaho. Tahimik si Adrian na nakikinig, ngunit nakikita ang mga linya ng pag-aalala sa mukha nito. Claire, nagsimula siya. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. At naiisip ko rin ang epekto ng relasyon natin sa iba. Hindi natin kayang kontrolin kung anong iniisip ng ibang tao, ngunit sisiguraduhin ko na hindi ka nila masasaktan. Si Claire ay napabuntong hininga. Kaya siguro, Adrian, kailangan nating magtago. Hindi ko kayang magpabaya sa mga katrabaho ko. At ayoko magkaroon ng alingangaw na magbibigay ng masamang epekto sa reputasyon ko. Tumingin siya kay Adrian. Ang mga mata ay puno ng pag-unawa. Mahal kita, pero natatakot akong mawala ng respeto sa trabaho. Si Mr. Adrian ay ngumiti ng mahinahon. Alam ko, Claire, at hindi ko ipagkakait sa iyo ang mga pangarap mo. Kung kailangan nating magtago sa ngayon, gagawin natin iyon. Ang importante ay natutulungan natin ang isa't isa at walang sinuman ang makakaapekto sa nararamdaman natin. Habang mga salitang iyon ay nagbigay ng kaluwagan sa puso ni Claire, ramdam niyang hirap na dala ng pagtatago ng kanilang relasyon. Gusto niyang masaya at malaya, ngunit hindi rin niya kayang ikompromiso ang kanyang mga pangarap at ang kanyang reputasyon sa trabaho. Nais siyang magpatuloy sa pagtulong kay Mr. Adrian, ngunit sa mga mata ng ibang tao, ito ay nagiging komplikado. Tumipas ang ilang linggo at tuluyang naging lihim ang kanilang relasyon sa mga katrabaho. Kahit ang mga simpleng galak ni Mr. Adrian ay tinatago nila. Pagkatapos ng mga meeting,
Natutulog sila sa magkaibang oras at hindi na magkasama sa mga pampublikong kaganapan sa opisina. Gayunpaman, sa kabila ng mga paghihigpit na ito, hindi matitinag ang nararamdaman nilang dalawa. Bawat pag-uusap nila ay puno ng hindi maipaliwanag na saya, kahit nasa mga pagkakataong nakatago ito sa mga mata ng iba. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, patuloy ang mga sulyap at bulong-bulungan mula sa ibang mga katrabaho. Nais nilang malaman kung anong nangyayari sa pagitan ni Claire at Mr. Adrian. Ngunit, tulad ng kanilang pinili, hindi nila ipapakita sa iba ang tunay na kalagayan ng kanilang relasyon. Kahit na nararamdaman ni Claire ang hindi may iwasang inggit at usapan sa likod ng kanilang mga ngiti. Habang patuloy nilang tinatago ang kanilang relasyon, ang mga araw na magkasama sina Claire at Mr. Adrian ay puno ng mga lihim na sulyap at mahinahong ngiti. Sa harap ng lahat ng mga katrabaho at mga tao sa paligid nila, hindi nila maipaliwanag ang nararamdaman nilang dalawa. Isang lihim na pagmamahal ang namamagitan sa kanilang puso, ngunit ang pag-iingat ay laging sa ibabaw. Isang gabing linggo, matapos ang ilang linggong pagsusumikap at mga seryosong kaganapan sa opisina, nagdesisyon silang maglaan ng oras para sa kanilang sarili. Nagpasya si Mr. Adrian na dalhin si Claire sa isang tahimik na lugar, isang resort sa tabing dagat na matagal na nilang gustong bisitahin. Dito, hindi nila kailangang magtago. Ang malamlam na gabi at ang pag-alo ng dagat ay tila nagsisilbing protection sa kanilang pagmamahalan. Habang ang mga alon ay humahaplo sa dalampasigan, naglakad sila sa buhanginan. Ang malamig na hangin ay tinatanglawan ng kanilang mga mukha. Si Claire ay napansin ang madetalye sa dati niyang hindi namamalayan. Ang mga simpleng galak na dulot ng bawat hakbang nila sa buhangin. Ang paraan ng pagtingin ni Mr. Adrian sa kanya, ang paghawak ng kamay nito, ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam na malalim at tunay. Adrian, simula ni Claire. Hindi ko alam kung anong magiging resulta ng lahat ng ito. Kung anong mangyari sa atin. Ayoko lang sana na magtago ng matagal. Mahal kita at hindi ko na kayang hindi ipakita iyon. Si Mr. Adrian ay ngumiti at pinahira ng buhok ni Claire na humahaplos sa hangin. Alam ko, Claire, hindi ko rin kayang magtago pa. Walang sino man sa atin ang dapat matakot na ipakita kung anong nararamdaman natin. Gusto ko lang malaman mo na hindi ko pinagsisihan ang lahat ng ito. Ang bawat sandali na kasama kita ay isang pagpapala. Hindi makapaniwala si Claire sa mga salitang iyon. Wala siyang ibang naramdaman kundi kaligayahan. Ngunit sa kabila ng saya, may isang bagay na patuloy na bumangon sa kanyang isipan. Ang kanilang kalagayan. Hindi ba't magiging mahirap para sa kanila ang buhay kung palaging ganito? Paano nila harapin ang mga pagsubok sa hinaharap? Lalo na't maraming hindi nakakaalam ng kanilang relasyon. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpunta sila sa isang maliit na kabana sa tabi ng dalampasigan. Dito, habang nag-uusap sila ng malalalim na bagay tungkol sa kanilang hinaharap, ang mga magaan na sandali ay biglang nagbukas ng mas malalim na pakiramdam sa kanilang puso. Si Mr. Adrian ay nagsimulang magtangkang ipakita kay Claire kung gaano siya kaimportante. Hindi lamang bilang isang empleyado, kundi bilang isang babae na may kahalagahan sa kanyang buhay. Nang dumaan ang gabi, isang hindi inaasang pangyayari ang naganap. Habang nag-uusap sila tungkol sa mga plano sa hinaharap, nagyakap sila ng mahigpit. Ang mga gabing nakatago sa kanilang mga puso ay naging totoo. Mabilis ang takbo ng mga pangyayari, ngunit hindi nila kayang pigilan ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Ang mga labi ni Mr. Adrian ay dumampi sa mga labi ni Claire. Isang halik na puno ng pagnanasa, ngunit mas mahigit pa roon, isang halik na puno ng pagmamahal at pagtanggap. Sa mga sandaling iyon, habang kanilang binabaybay ang bawat sandali, naramdaman ni Claire na ang lahat ng pagdududa at takot ay napawi. Hindi siya nagdalawang isip. Hindi na siya nag-alinlangan kung tama ba ang kanyang desisyon. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pagiging tapat sa sarili at sa kanyang nararamdaman
ay ang pinakamahalagang bagay. Hindi niya kailangan ng matanong. Hindi siya nagdadalawang isip. Ang mahalaga lamang ay ang pag-ibig na nararamdaman nila para sa isa't isa. Adrian, sabi ni Claire, ang mga mata niya ay may kislap ng kaligayahan. Hindi ko na kayang itago pa. Mahal kita. Wala akong pagsisisi na ibinigay ko ang lahat sa iyo. Ang aking buong pagkatao. Claire, sagot ni Mr. Adrian habang pinapahid ang mga mata nito. Wala akong bilang hiling, kundi ang maging masaya ka. Masaya ako dahil sa pagtitiwala mo sa akin. Hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko. Ikaw ang mahal ko. Wika ni Adrian. At sa ilalim ng malamlam na langit at sa gitna ng mga alon, nagyakap silang dalawa, isang yakap na puno ng pangako at pagmamahal. Walang balakid, walang takot. Ang bawat sandali ay nagbigay daan sa isang bagong simula. At si Claire, sa kabila ng lahat ng takot at alinlangan na naramdaman, ay hindi nagsisi. Ibinigay niya ang kanyang sarili sa taong mahal. At sa pagkakataong iyon, alam niyang ito ang tamang desisyon. Hindi siya nagdalawang isip na sundan ang nararamdaman ng puso. Matapos ang hindi inaasahang kaganapan sa dalampasigan, nagbagong takbo ng buhay ni na Claire at Mr. Adrian. Habang pinipilit nilang maging maingat sa kanilang relasyon, ang mga sandaling iyon ay nagbigay daan sa mas matibay na ugnayan. Hindi na nila kayang itago pa ang nararamdaman nilang dalawa. At sa bawat araw na magkasama sila, lalo nilang nakikita ang halaga ng isa't isa. Simula nang maganap ang gabing iyon, naging mas tapat at mas bukas sila sa isa't isa. Hindi na nila kailangan pang magtago sa isa't isa. Sa mga pagkakataong sila ay magkasama, wala nang mga pag-aalinlangan at mga takot. Ang bawat sandali ay naging isang pagdiriwang ng kanilang pagmamahalan. Sa bawat sulyap ni Mr. Adrian, sa bawat ngiti ni Claire, merong isang hindi maipaliwanag na saya na patuloy na sumisiko sa kanilang mga puso. Isang araw, matapos ang isang mahirap na linggo ng trabaho, nagpasya si Mr. Adrian na bigyan si Claire ng isang maliit na sorpresa. Pinili niyang dalhin siya sa isang tahimik na restaurant. Dito, walang sino man ang makakakita sa kanila at sila lang ang magkasama upang ipagdiriwang ang kanilang pag-ibig. Habang sila'y nag-uusap at nagsasalo-salo ng kanilang pagkain, binanggit ni Claire ang isang bagay na matagal niya nang itinago sa kanyang puso. Ngunit ang inakala ni Claire na masayang relasyon at matatag na pagsasama ay magbabago dahil sa isang nakakagulat na pangyayari. Habang kumakain ng lunch si Claire sa pantry, napansin niyang malungkot ang kanyang mga katrabaho. May mga bulong-bulungan at mga titig na hindi may iwasang magtaka. Nang hindi na kayang itago ng isang katrabaho ang kanyang nararamdaman, nagdesisyon itong magsalita. Claire, may balita ako. Ang simula ni Lara, ang kanyang close na katrabaho. Ano yun? Tanong ni Claire. Medyo nag-aalala. Tumingin si Lara sa paligid para tiyaking walang ibang nakakarinig. Bago nagpatuloy. Si Sir Adrian, magpapakasal na daw. Naramdaman ni Claire ang parang isang malamig na alon na dumaan sa kanyang katawan. Si Adrian, ang kanyang boss, ang kanyang boyfriend, ang taong matagal niya nang minahal sa kanyang puso. Hindi niya naisip na ito ang mangyayari. Hindi pa, at least, hindi pa ngayon. Papakasal? Hindi makapaniwala si Claire. Paano? Paano nangyari yun? Akala ko. Ayon sa narinig ko, magpapakasal si Sir Adrian sa babaeng anak ng kaibigan ng kanyang ama. Sagot ni Lara, tila nalulumbay din. Hindi ba't ikaw at si Sir Adrian? Alam namin na parang may something kayo, Claire. Biglang tumahimik si Claire. Lahat ng mga alaala nila ni Adrian, ang mga magkasamang lunch break, ang mga sweet na tinginan sa office, ang mga simpleng galak sa bawat message at tawag. Lahat ng iyon ay nagdulot ng sakit sa kanyang dibdib. Naramdaman niyang parang may tinik na dahan-dahang
sumasakal sa kanyang lalamunan. Oo, akala ko. Kami. Tinutok ni Claire ang mga mata sa kanyang cellphone. Tila pilit itinatago ang lungkot. Akala ko, kaya niyang ipaglaban ang aming pagmamahalan. Pero, he's moving on with someone else. Nagkatinginan sila ni Lara. At walang kibo si Claire. Tangi ang tunog ng tibok ng kanyang puso ang naririnig niya. Tila nawawalang ingay sa paligid. Ang mga pangarap na itinaguyod niya sa kanilang dalawa, bigla na lang nawasak sa isang simpleng balita. Nais siyang magtago, umiwas, ngunit alam niyang hindi niya kayang takasan ang sakit na iyon. Agad na huminto si Claire. Para bang tumigil ang oras. Isang matalim na dagok na dumaan sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Sa mga sumunod na oras, hindi na mapigilan ni Claire ang emosyon. Nagtago siya sa isang sulok. Nagtakip ng mukha gamit ang mga kamay. At umiyak. Bawat patak ng luha ay parang isang pagnanasa na mabura ang mga nangyari. Ang sakit na naramdaman niya ay tila mas malalim kaysa sa anumang kabiguan na naranasan niya. Ang pagmamahal niya kay Adrian ay tila nauurong at hindi na siya sigurado kung paano harapin ang mga susunod na araw. Pumasok si Adrian sa kanyang isipan at binigyan siya ng mga alalahanin. Bakit hindi niya sinabi agad tungkol sa kasal na iyon? Kung mahal siya ni Adrian, bakit hindi niya ipinaalam ang lahat ng ito? Hindi na kayang magsinungaling ni Claire sa sarili. Masakit, labis na masakit. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at kalituhan. Makara ng ilang sandali, si Adrian ay naghanap kay Claire. Nakita siya sa sulok ng silid na maluha-luha. Claire. Ang tawag ni Adrian, ang boses nito, ay may halong pagkabahala. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Walang nagawa si Claire kundi ang magpatuloy sa pagtangis. Hindi niya kayang sabihin na saktan siya ng sobra. Hindi siya makapaniwala sa lahat ng nangyayari. Adrian, ang sabi ni Claire sa pamamagitan ng mga hikbi. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit itinago mo ang lahat ng ito? Bakit hindi mo ako binigyan ng pagkakataon na malaman ang tungkol sa kasal mo kay Veronica? Ano bang nangyayari sa atin? Walang imik si Adrian. Muling dumaan ang mga segundo na tila isang taon sa kanilang dalawa. Si Adrian, hindi makapagsalita, ay lumapit sa kanya at itinagilid ang buhok ni Claire sa kanyang mga tenga. Claire, ang pagsimula ni Adrian, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo ito. Hindi ko na sana nais na magdulot ng sakit ang kasal kay Veronica. Hindi ko pa rin sigurado kung anong nararamdaman ko, pero hindi ko nais na masaktan ka. Alam ko na mali ko. Hindi ko sinabi agad sa iyo dahil natatakot ako. Sumagot si Claire. Ang kanyang boses ay puno ng sakit at galit. Natatakot saan? Sana nung una pa lang tinigil na natin ito. Mahal kita, Adrian. Pero kailangan kong magpaubaya dahil alam kong wala naman akong laban. At alam kong mas mahalaga ang pamilya mo kaysa sa akin. At naiintindihan ko yon. Nasasaktan na wika ni Claire kay Adrian. Ilang saglit ng katahimikan at muling nagsalita si Adrian. Ngunit ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi at paggalito. Claire, hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Hindi ko rin inaasahan na magugulo ang mga bagay na ito. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, pero alam ko na mahal kita. At hindi ko kayang mawala ka. At doon nagpa siya si Claire na maglakad palayo kay Adrian. Habang siya naglalakad palayo, ang mga luhang patuloy na dumadaloy sa kanyang mga mata ay tanda ng pagluha ng kanyang puso. Ang sakit na dulot ng hindi inaasahang balita ay nagbigay daan sa kanyang mga katanungan at takot. Hindi niya alam kung saan siya pupunta at kung paano siya maghahanap ng kapayapaan mula sa sakit na dulot ng kanyang pagmamahal. Matapos ang matinding kalungkutan ni Claire, nagpatuloy ang buhay ng hindi inaasahan
Ngunit sa kabila ng sakit na naranasan ni Claire, si Adrian naman ay nahulog sa isang hindi matukoy na dilema. Habang nakaupo si Adrian sa kanyang opisina, ang mga mata niya ay matama ng nakatuon sa pinto. Bawat minuto na lumilipas ay tila tadhanay nagbabalik sa kanya ng mas malupit na pagsubok. Hindi niya kayang kalimutan si Claire, ang tanging babae na minahal niya mula sa kalooban. Ngunit sa kabila ng kanyang pagmamahal kay Claire, ang kanyang mga magulang, lalo ng kanyang ama, ay may ibang plano para sa kanya. Tumayo si Adrian mula sa kanyang upuan at nilapitan ng bintana ng kanyang opisina. Habang tinitingnan ang mga building sa malayo, ang kanyang isipan ay puno ng alalahanin. Kailangan niyang magdesisyon. Nais niyang itigil ang kasal kay Veronica. Ngunit alam niyang hindi niya kayang ipagsapalaran ang lahat ng mga sakripisyo na ibinuwis ng kanyang pamilya para sa kanyang mga plano. Nakita ni Adrian ang ama niya na pumasok sa kanyang opisina. Ang mata ng lalaki ay may matalim na mukha at ang mga mata ay puno ng galit at determinasyon. Adrian, magpakasal ka kay Veronica. Hindi ko na uulitin pa ang mga sinabi ko, pero may dahilan kung bakit kailangan mong magpakasal sa kanya. Hindi lang para sa ating pamilya, kundi pati na rin para sa negosyo. Kung hindi mo ito gagawin, wala kang magiging pag-asa. Babawiin ko ang lahat ng kayamanang ipinagkaloob ko sa iyo. Hindi mo matatamo lahat ng pinaghirapan mo kung pipiliin mong iwasan ang kasal na ito. At isa pa, hindi mo na makikita ang babaeng minamahal mo na si Claire kung magiging matigas ka. Seryosong sabi ng kanyang ama. Ang mga salitang iyon ay tumagos kay Adrian, ngunit sa kabila ng mabanta ng kanyang ama, ang puso niya ay patuloy na tinatabla ng takot. Nais niyang sumunod sa nararamdaman niya, ngunit alam niyang hindi ito basta-basta. Ang kanyang ama ay may kontrol sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Ang negosyo, ang mga ari-arian, at ang pamana. Lahat ay nakataya, lalo ng buhay ng kanyang minamahal. Pero Dad, hindi ko ito nais. Hindi ko na kayang ituloy ang kasal na ito. May nararamdaman akong hindi kayang palitan ng anumang kayamanan. Ang puso ko para kay Claire. Ang pahayag ni Adrian na may mga luha sa kanyang mga mata. Hindi na sumagot ang ama niya agad. Sa halip, ang mata ng matanday nagsimulang magliyab ng galit. Walang silbi ang iyong mga damdamin. Hindi ko na aabutin ang mapangarap mo kung hindi mo ito susundin. Ang kasal ay isang kasunduan. Hindi isang bagay na pwedeng baguhin dahil lamang sa nararamdaman mo. Huwag mo akong subukan dahil pagsisisihan mo lahat ng mga sinabi ko sa iyo. Samantalang, hindi niya rin naalis ang takot na dulot ng banta ni Veronica. Isang araw, nakatanggap si Adrian ng isang tawag mula kay Veronica na may tono ng matinding pagbabanta. Adrian, kung hindi mo itutuloy ang kasal natin, hindi ko na kayang magpatuloy. Magpapakamatay ako. Hindi ko kayang mawala ka. Alam mo dati pa na gusto kita at ikaw lang gusto kong makasama habang buhay. At kung hindi mo kayang gawin ang gusto ko, mas mabuti pang mawala na lang ako ng tuluyan sa mundo. Ang banta ni Veronica sa telepono. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Adrian ang sakit at kabiguan na hindi niya kayang pigilan. Isang babae na hindi naman talaga niya minahal ang nagbabanta sa kanyang buhay upang matulungan siyang sundin ng isang kasunduan na hindi niya kayang iwasan. Minsan, iniisip ni Adrian kung merong pagkakataon pa siyang makapili para sa kanyang sariling buhay. Ang mga araw ay dumaan at si Claire ay hindi pa rin makapaniwala sa malaking pagbabagong naganap sa kanyang buhay. Ang balitang alam niyang magbabago ng lahat, nalaman niyang buntis siya, ay nagdulot ng takot at pagkabigla sa kanya. Hindi siya makapaniwala kahit alam niyang mahirap ang kanyang sitwasyon. Kakayanin niyang harapin ang mga pagsubok sa buhay niya. Nawala man ang lalaking mahal niya sa kanyang buhay. Ngunit may dumating naman na mas higit pa na blessing. At ito ay ang kanyang ipinagbubuntis. Papalakihin ko ito.
Hindi ko pababayaan. Ngunit hindi mo malalaman, Adrian. Hindi ko ipapaalam sa'yo. Mariinawi ka ni Claire sa kanyang sarili. Isang linggo pagkatapos siyang malaman ang tungkol sa kanyang kalagayan, nagdesisyon si Claire na magtago ng lihim sa kanyang puso. Hindi siya kayang makipaglaban kay Adrian. Hindi niya kayang makitang sakit na dulot ng pagkakaroon ng anak na wala sa plano. Lalo na kung ang taong sanay magiging kasama niya sa lahat ng ito ay si Adrian, na ngayon ay malapit ng ikasal kay Veronica. Habang mga kaibigan at pamilya ni Adrian ay abala sa paghahanda ng kasal, si Claire ay nagpatuloy sa kanyang buhay ng tahimik. Nagpatuloy siya sa kanyang trabaho at ipinagpatuloy ang pangarap na siya lang mag-isa ang magbubuo. Hindi na siya magpapaapekto sa mga kwento at usapan tungkol kay Adrian at Veronica. Kahit na siya ay sugatang-sugatan sa kanyang nararamdaman, sa kanyang mga gabi, nanatili siyang tahimik. Walang sino man ang nakakaalam sa tunay na estado ng kanyang puso at kalagayan. Tanging siya lang ang nakakaramdam ng bigat ng mga araw na iyon. Ngunit isang umaga, nagising si Claire nang may matinding desisyon na gumugulo sa kanyang isipan. Hindi ko na kaya. Kailangan kong magpahinga, mag-focus sa pagbubuntis, at maganda sa bagong buhay na darating. Ang wika ni Claire habang nakatitig sa kanyang salamin. Alam niya ang desisyong ito ay hindi magiging madali, ngunit mas mahalaga para sa kanya ang kanyang kalusugan at kalagayan ng kanyang anak. Pumunta siya sa opisina at habang papasok siya sa lobby, naramdaman niya ang bawat hakbang ay parang nagiging mas mabigat. Habang papalapit siya sa opisina ng kanyang boss, si Mr. Adrian, naramdaman niyang ang puso niya ay mabilis na tumibok. May mga pagkakataon na gusto niyang tumigil at magtanong. Subalit natatakot siya sa magiging reaksyon ng lahat. At higit sa lahat, natatakot siyang mawala ang lakas para ipaglaban ang sariling kaligayahan. Pagdating sa kanyang desk, kumuha siya ng isang maliit na envelope at isinulat ang kanyang resignation letter. Sa araw ng kanyang huling pag-alis sa opisina, hindi niya na nakita si Adrian. Hindi niya na nagawang magpaliwanag pa. Naglakad siya palabas ng building. Pakiramdam niya ay may kaunting kabiguan, ngunit may kaligayahan din sa sarili. Alam niyang hindi ito ang pinili niyang daan, ngunit sa kabila ng lahat, ang kanyang anak at ang kanyang kalusugan ang unang prioridad. Ilang taon nang lumipas mula nang ikasal si Adrian kay Veronica, ngunit sa kabila ng lahat ng mga taon ng kasal, hindi pa rin nawala sa puso ni Adrian ang alaala ni Claire. Tila ba, kahit anong gawin niya, hindi niya kayang kalimutan ang babaeng minahal niya ng buong puso. Ang babaeng iniwasan niyang tanggapin ang nararamdaman dahil sa mga pananagutan sa pamilya at mga pangako. Ang kasal nila ni Veronica ay tila isang buhay na ipinilit lamang. Isang buhay na pinilit buuin dahil sa mga expectations ng kanilang mga pamilya. Subalit sa kabila ng mga taon at pagsasama, hindi nawala si Claire sa kanyang isipan. Walang ibang pangalan na tumatakbo sa kanyang utak kundi si Claire. Siyang gumugulo sa mga gabi ni Adrian. Siyang nagbigay ng mga pagdududa sa kanyang kasal. At siya ang patuloy na hinahanap ng kanyang puso. Isang araw, nagdesisyon si Adrian na hindi niya na kayang magpatuloy ng ganito. Kailangan niyang gawin ng hakbang para ayusin ang buhay niya. Kahit na magdulot ito ng sakit sa kanyang pamilya at kay Veronica. Ngunit paano? Sa isang linggo ng pagbabalik tanaw at pagpapasya, pinili niyang kumonekta kay Claire. Nais siyang makipag-usap sa kanya, magpaliwanag at humingi ng tawad. Hindi lamang para sa mga maling desisyon, kundi para ipakita na hindi pa rin siya nakahulagpos sa pagmamahal na matagal niya nang tinatago. Claire, paano ko ba sisimulan? Ang tanong ni Adrian sa sarili. Hindi pa rin alam kung paano magiging reaksyon ng lahat, ngunit ang tanging alam niya ay hindi niya kayang ipagpatuloy ang buhay na wala si Claire sa kanyang puso. Hindi direktang nakipag-ugnayan si Adrian kay Claire dahil alam niyang matagal nang lumipas ang mga taon at baka masaktan lang siya kung makapag-ugnayan pa siya ng harapan.
Kaya naman, nagdesisyon siyang kumuha ng isang private investigator. Isang kaibigan niyang may connection sa mga ganitong klase ng trabaho upang malaman kung saan na nga ba ngayon si Claire. Pumasok si Adrian sa isang lokal na coffee shop at naghintay sa kanyang kaibigan, si Marco, na may karanasan sa pagsubok at pag-imbestiga ng mga tao. Nang dumating si Marco, nagpaalala si Adrian ng hindi mabilang na oras ng pag-iisip. Marco, gusto ko lang sana ng tulong. Ang simula ni Adrian habang tinitingnan ang kape sa harapan niya. Kailangan kong malaman kung nasan si Claire at kung anong buhay niya ngayon. Adrian, ikaw bang magpapahanap ng ganito? Tanong ni Marco nang may halong pag-uusisa. Hindi ba't masyado nang matagal ang lahat? Alam ko, sagot ni Adrian. Ang boses ay puno ng paggabigo. Pero hindi ko kayang hindi malaman. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang buhay ko nang hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Inisa-isa ni Marco ang mga detalye na maaring makatulong sa investigasyon. Si Claire ay hindi na nagpapakita sa kanyang dating trabaho sa kumpanya at wala rin gaanong nakakausap na makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ngunit nagsimula silang maghanap ng mga bakas, mga talaan, mga records at mga tao na maaring nakakaalam ng anumang impormasyon tungkol kay Claire. Matapos ang ilang ligong pagsisiyasat, nakatanggap si Adrian ng tawag mula kay Marco. Adrian, may balita na ako. Sabi ni Marco, na may halong kaba at excitement sa kanyang boses. Naghanap kami at nakita ko ang ilang mga impormasyon. Si Claire, siya ay nagbuntis. At ayon sa mga nakakaalam, nagpatuloy siya sa isang bagong buhay. May mga tao na nagsasabi na siya ay naninirahan ngayon sa isang tahimik na bayan sa Hilaga, malayo mula sa lahat ng ingay ng syudad. Nagbuntis? Tanong ni Adrian. Ang puso niya ay kumabog ng mabilis. Anong ibig mong sabihin? Si Claire, may pamilya na? Oo, sagot ni Marco. Ayon sa mga detalye, siya ay may anak na. Ngunit ang pangalan ng asawa niya ay hindi pa klaro. Isa lang ang sigurado. Habang naririnig ang mga salitang iyon, hindi alam na Adrian kung anong mararamdaman. Ang balitang buntis si Claire at may pamilya na siya ay nagsanhi ng matinding kalituhan sa kanyang puso. Ngunit hindi rin niya maiwasang makaramdam ng kaluwagan. Na sa wakas, si Claire ay nakatagpo ng sariling kaligayahan na nahanap niya na ang sarili niyang daan. Isang gabi, nagpa siya si Adrian na sundan si Veronica. Ang hindi matitinag na kutob na may itinatagong lihim si Veronica ay nagsimulang mangyari. Nais siyang malaman ng buong katotohanan. Kung talagang may pagmamahal pa ba ito sa kanya o kung ito ay isang kasinungalingan lamang mula sa simula. Lumabas siya ng bahay at sinundan ang sasakyan ni Veronica. Habang binabaybay ang madilim na kalsada, halos magkapareho ang bawat liko at ang matakbo ng kanyang puso. Ang bigat sa dibdib na dala ng mga tanong at hinala na nagpatuloy sa kanyang isipan. Ang sakit ng hindi malaman ang buong kwento. Dahil sa matinding tensyon, hindi na nakapagpigil si Adrian nang makita si Veronica na dumaan sa isang magandang restaurant. Dahan-dahan niyang tinanaw mula sa malayo. At habang tinitingnan niya ito, nakita niyang pumasok si Veronica sa loob ng restaurant, pero may kakaibang nangyari. Si Veronica ay hindi nag-iisa. May kasama itong lalaki. Hindi nakaligtas sa paningin ni Adrian. Ang malapit na pag-upo nila sa isang sulok ng restaurant. Nagulat siya nang makita ang kanilang paglalambingan. At sa hindi inaasahan, nagsimula silang maghalikan. Ang mundo ni Adrian ay parang biglang tumigil. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng kanyang mga tanong, at ang mga alalahaning itinago niya para sa kanilang kasal ay sumabog sa isang iglap. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang sumabog na bombang hindi na kayang ibalik pa sa normal. Tumayo siya mula sa likod ng isang poste. Hindi makapaniwala sa nakikita. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Ang lalaking iniwasan niya, ang lalaking pinaniwalaan niyang
may malasakit kay Veronica, ay naging kabuntot niya sa mga lihim na itinago ng matagal. Ang sakit ay tumagos hanggang sa kanyang kaibuturan. Ang galit ni Adrian ay umusbong sa mga sandaling iyon. Naramdaman niyang nawalan siya ng lahat ng tiwala. Hindi lang siya niloko ni Veronica, kundi ginamit siya nito sa napakaduming paraan. Ang mga taon ng kasal, ang mga pangako, lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Dahan-dahan niyang pinalakas ang mga hakbang upang makalapit. Hindi niya na kayang kontrolin ang nararamdaman. Naglakad siya papunta sa mesa kung saan naroroon si Veronica at ang lalaki. Nang makarating siya sa mesa, walang salitang ibinanggit si Adrian, kundi ang galit na nagmumula sa bawat himaymay ng kanyang katawan. Anong klaseng tao ka? Wika ni Adrian, ang boses ay puno ng galit at manghina. Ang kanyang mga mata ay nagliliyap, puno ng pagkadismaya. Lumingon si Veronica at nagulat nang makita si Adrian na nakatayo sa harap nila. Adrian, anong ginagawa mo dito? Ang tinig ni Veronica ay puno ng pagkabigla, ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may alinlangan. Tama na, Veronica. Galit na sagot ni Adrian. Alam ko ng lahat. Ang lahat ng kasinungalingan mo. Ang iyong pakipaglaro sa akin. Alam ko na may ibang lalaki ka. Galit na wika ni Adrian. Hindi ka naman talaga totoong mahal ni Veronica. Kung alam mo lang. Pera lang ng pamilya ninyo. Ang habol ng mga magulang ni Veronica. Hindi ka naman talaga niya mahal eh. Ginamit ka lang niya para makuha ang ilang parte ng iyong kayamanan. Nagmamalaking wika ng lalaking kasama ni Veronica. Ang mukha ni Veronica ay nagbago ng kulay, walang sagot. Ngunit ang mga mata ni Veronica ay napuno ng takot. Adrian, please, let me explain. Sambit ni Veronica, ngunit hindi na pinansin ni Adrian. Sa totoo lang, patuloy ni Adrian. Ang galit ay nag-aalab sa kanyang mga mata. Kung sa una pa lang sana na nalaman ko na pera lang ang habol mo sa aming pamilya. Sana, hindi na ako nagpakabulag at nagpakatanga sa mga pagbabanta mo. Nang dahil sa'yo, nasira ang pagmamahalan namin ni Claire. Tumahimik si Veronica, hindi makapagsalita. Wala na siyang may tatagong dahilan. Si Adrian ay tila nasaktan ng sobra at hindi kayang ipaliwanag ang pinagdadaanan. Walang silbi ang mga salitang ipinapahayag ni Veronica. Dahil sa yaman ko, dahil lang sa pera ko, kaya ka nagpakasal sa akin. Ang sigaw ni Adrian, ang mga matay halos magliyab. Puno ng sakit at galit, si Adrian ay naglakad palabas ng restaurant. Ang puso ay parang tinutusok ng mga tinik. At ang tunay na katauhan ni Veronica ay nagbukas na kay Adrian. Isang kasinungalingan. Matapos ang ilang linggong pagkabalisa, naghanap ng pagkakataon si Adrian upang makausap si Claire. Ang puso niya ay puno ng pagsisisi at ang tanging nais niya ay makuha ang tawad ni Claire at mabigyan pa ng pagkakataon na muling magkaayos. Alam niyang mahirap ito pero kailangan niyang sumugal. Nagpunta si Adrian sa lugar kung saan madalas silang magkasama. Ang parke na puno ng kanilang mga alaala. Sa bawat hakbang na ginawa niya, tila mas lalong bumigat ang pakiramdam. Hindi siya sigurado kung mapapatawad pa siya ni Claire. Ngunit nagdesisyon siyang ipaglaban ito. Kung hindi man ito magbunga ng magandang resulta, at least nalaman niyang nagsikap siyang itama ang kanyang mga pagkakamali. Nang makita ni Claire si Adrian na papalapit, hindi maiwasan ni Claire na maguluhan. Matagal niya nang iniiwasan si Adrian at ang lahat ng alaala ng kanilang nakaraan ay muling bumalik sa kanyang isipan. Ngunit sa harap ng binata, nakita niyang tapat na pagsisisi sa mga mata nito. Claire, ang malungkot at seryosong titig ni Adrian. Alam kong hindi sapat ang mga salitang maihayag ko sa lahat ng sakit na idulot ko sa iyo. Pero sana'y pakinggan mo ako. Wala akong ibang hangarin kundi humingi ng tawad. Hindi ko kayang balikan ng nakaraan. Ngunit gusto kong magbago. Gusto kong itamang lahat ng pagkakamali ko. Nagpatuloy si Claire. Hindi ko alam kung paano magtiwala ulit.
Matagal ko nang iniwan ng mga bagay na maaring magdulot ng sakit. At ikaw ay isa sa mga dahilan ng lahat ng iyon. Ngunit bago pa makapagsalita si Adrian, nakita niyang isang batang lalaki na naglalakad patungo sa kanila. Ang batang iyon ay may pagkakahawig kay Adrian. Mula sa mata, sa ilong, hanggang sa mga galaw nito. Dahil sa sobrang gulat, hindi makagalaw si Adrian nang makita ang batang lalaki. Ang bawat bahagi ng katawan niya ay tila napako. Walang kahit anong salita ang lumabas mula sa kanyang bibig. Ang batang lalaki ay nakatingin kay Adrian ng may inosenteng mga mata. At habang nilapitan siya, nagsalita ito ng malumanay na tinig. "Mama, sino po siya?" Tanong ng batang lalaki. Ang mundo ni Adrian ay parang naghang sa sandaling iyon. "Ako nga pala si Adrian, dating kaibigan ng mama mo." Pagpapakilala ni Adrian sa kanyang sarili. Si Claire, na hindi naasahang makitang napako si Adrian sa gulat, ay tumingala at saka nagsalita. "Siyang anak ko, Adrian, at ayaw ko nang magsinungaling pa. Karapatan mo ring malaman ang buong katotohanan kahit hindi mo ito deserve." Wika ni Claire sa pinata. "Anong ibig mong sabihin, Claire?" Tila naguguluhan na tanong ni Adrian. "Si Miguel ay anak mo. Anak natin siya." Naluluhang wika ni Claire. Ang mga mata ni Adrian ay nagbukas ng maluwang sa pagkagulat. Naramdaman niyang parang tinamaan siya ng kidlat. Lahat ng nararamdaman niyang gulat, takot, at paghinayang ay naghalo-halo. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ang akala niya ay meron ng asawa si Claire. "Anak ko?" Ang naiwan na tanong ni Adrian, ang lahat ng alaala ng nakaraan ay bumulusok sa kanyang isipan. Si Claire, ang babaeng iniwasan at sinaktan niya, ay nagdala ng isang malaking bahagi ng kanyang sarili. Ang bata, na kamukhang kamukha ni Adrian, ay siyang bunga ng kanilang pagmamahalan na ipinagpalit niya dahil sa mga pagkakamali at kasinungalingan. "Oo," sagot ni Claire. Ang tinig ay puno ng tapang at sakit. "Siyang bunga ng ating pagmamahalan. Alam ko na hindi mo pa alam. Sinikap ko na itago ang pagbubuntis ko noon dahil alam kong ikakasal ka na. At ayaw ko nang guluhin pa ang buhay mo. Kaya ginawa kong lahat para mapalaki ng maayos si Miguel kahit mahirap na hindi ka namin kasama." Si Adrian ay nanatiling tahimik. Labis na pagsisisi ang naramdaman ni Adrian kung bakit nagpakahina siya, kung bakit hindi niya pinaglaban ang kanilang pagmamahalan ni Claire, kung bakit nagpadala siya sa takot. Sana'y hindi naranasan ng kanyang mag-ina ang hirap ng buhay. Matapos ang ilang minutong katahimikan, tumingin si Adrian kay Claire. "Ipinapangako ko, Claire." Ang sinabi ni Adrian ay may determinasyon sa kanyang tinig. "Hindi ko na ulit papalampasin ang pagkakataon na magbago at maging mas mabuting tao. Hindi ko na kayang mawala kayo." Matapos ang kanilang emosyonal na pagkikita, si Adrian ay puno ng bagong determinasyon. Hindi siya makakapayag na mawala si Claire at ang anak nila. Ang batang lalaki, na kanyang anak, ay nagbigay sa kanya ng bagong pananaw sa buhay. Sa kabila ng mga pagkakamali niya, nakakita siya ng pagkakataon na maibalik ang lahat ng nawala sa kanya. Ang tunay na pagmamahal na hindi siya dapat nagpakalayo-layo muna. Isang araw pinili ni Adrian na magtungo sa kanilang mansyon, kung saan naroroon ang kanyang mga magulang. Ipinaglaban ng kanyang pamilya, ang kanyang mag-ina, at ipinaramdam sa kanila na walang yaman o posisyon sa lipunan ang makakapantay sa tunay na pagmamahal at pamilya. Ang kanyang ama, na kilalang mahigpit at palaging may pangarap na kontrolin ang buhay ni Adrian, ay nagulat nang makita siya. "Adrian," ang nagsalitang ama. "Anong dahilan ng iyong pagbisita? Hindi ba't kasal ka na kay Veronica? Anong nangyari?" Ngunit si Adrian, hindi alintana ang galit o pagkabigla ng kanyang ama, ay nagsalita ng malumanay
ngunit may lakas. Hindi ko kayang ituloy ang kasal na iyon. Dad, hindi ko kayang maging parte ng isang relasyon na punong-puno ng kasinungalingan at pagkukunwari. Nagngingit-ngit ang kanyang ama. Hindi mo pwedeng gawing biro ang kasal mo kay Veronica. Ang kasal nito ay hindi lamang para sa iyo, kundi para sa pamilya natin. Kung titigil ka, mawawalang lahat ng oportunidad. Hindi mo alam kung anong mga panganib ang dulot ng paghihiwalay. Ngunit si Adrian, na mas matatag ngayon kaysa dati, ay hindi natakot. Nagbubulag-bulagan pa rin kayo, Dad. Yaman lang ng pamilya natin ang habol ni Veronica. Ang pamilya nila ay isang oportunista. At hindi ko na kayang magpatuloy sa buhay na pinipilit kong suungin. Ang tunay na pamilya ko ay hindi kayang itago sa likod ng yaman at mga posisyon. Si Claire at ang anak namin, sila ang tunay na nagpapasaya sa akin. Nagulat ang kanyang ama sa tapang ng kanyang anak, ngunit hindi pa rin ito matanggap ang desisyon. Ipinagpalit mo ang lahat ng ito para lang kay Claire? Huwag mong gawing ganap na kalokohan ang buhay mo, Adrian. Pagkatapos ng matinding pagtatalo sa kanyang ama, umalis si Adrian at nagtungo kay Claire. Hindi siya sumuko sa mga salita ng kanyang ama, bagkus ipinaabot niya kay Claire na handa siyang magsimula muli. Nang hindi niya siya takot mawalan, ang tanging nais niya ngayon ay makapiling sila, magsimula ng bagong buhay, at itaguyod ang isang pamilya na hindi na nakatali sa mga material na bagay. Claire. Ang tawag ni Adrian habang humarap kay Claire na nag-aalaga sa kanilang anak. Ipinapangako ko sa iyo, hindi ko na kayang magpatuloy sa buhay na wala kayo. Hindi ko na kayang pabayaan ka at ang anak natin. Nais ko magsimula tayo ng bagong buhay. Nang walang hadlang, ipaglalaban kita. Ipaglalaban ko ang pamilya natin. Si Claire, na nag-alangan pa, ay tiningnan si Adrian. Pero Adrian, hindi magiging madali. May mga bagay tayong kailangan pagdaanan. Wala kang ideya kung gaano kasakit ang mga nangyari sa atin. Alam ko, Claire. Ang sagot ni Adrian na puno ng pananagutan. Pero handa akong makipaglaban para sa ating dalawa. Ang yaman at lahat ng mga nakaraan ko ay hindi kayang punan ng nararamdaman ko kapag kasama ko kayo. Ang pamilya ko, wala na silang kapangyarihan na magdikta ng buhay ko. Ako nang magdidesisyon para sa sarili ko. Ang mga linggo at buwan pagkatapos ng matinding desisyon ni Adrian ay puno ng pagbabago at emosyon. Hindi naging madali para kay Claire at sa kanyang anak ang mga unang hakbang patungo sa bagong buhay. Ngunit sa bawat araw ay nadarama nila ang paglago ng kanilang pamilya. Ang hindi natitinag na pagmamahal ni Adrian kay Claire at sa kanilang anak ay nagbigay ng lakas at tibay sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Ngunit sa kabila ng kanilang mga pagsubok, isang araw ay dumating ang pagkakataon na nagbukas ang mga pintuan ng pamilya ni Adrian nang magsimula ng makita ng mga magulang ni Adrian ang tapat na pagsisikap ng kanilang anak at ang walang kapantay na pagmamahal nito kay Claire at sa kanilang apo. Nagsimula silang magbago. Nagdesisyon ang pamilya ni Adrian na makipag-ayos at humingi ng tawad kay Claire. Hindi na nila kayang tiisin na magpatuloy ang distansya sa pagitan nila at ng kanilang anak na si Adrian, lalo na sa kanilang apo. Ang matagal na nilang iniiwasang katotohanan na si Claire ay may mahalagang bahagi sa buhay ni Adrian ay napagtanto nilang hindi na nila dapat itanggi. Isang araw, dumating si Mr. Ramirez, ang ama ni Adrian, kasama ang kanyang asawa. Pinili nilang dumaan kay Claire at si Adrian para makipag-usap ng tapat. Ang kanilang mga matay puno ng pagsisisi at pagnanais na muling magkasama bilang isang pamilya. Claire. Simula ni Mr. Ramirez, ang boses niya ay puno ng pagnanais ng pagpapatawad. Ang pagkakamali namin noon ay hindi namin kayang itama ng mabilis. Ngunit nais namin sanang ipakita sa iyo na nagbago kami. Hindi namin naisip kung gaano kahalaga si Adrian sa iyong buhay.
at hindi namin pinahalaga ng tunay na pagmamahal ni Adrian sa iyo at sa inyong anak. Si Mrs. Ramirez, ang ina ni Adrian, ay nagsalita rin. Hindi namin alam kung paano namin sinaktan si Adrian at ikaw, Claire. Ngunit nagsisisi kami at nais naming maging parte ng buhay niyo. Mahal namin ang aming apo at handa kaming magbago para sa inyo. Habang naririnig ni Claire ang mga salita ng pamilya ni Adrian, lumuwag ang kanyang nararamdaman. Masaya siya dahil tanggap na sila ng mga magulang ni Adrian. Napatawad ko na po kayo. Maraming salamat din po sa pagtanggap sa amin ni Miguel na maging bahagi ng inyong pamilya. Naluluhang wika ni Claire kay Mr. Ramirez. Napansin ni Adrian ang ilang luha sa mga mata ni Claire. Masaya rin si Adrian dahil sa wakas ay natanggap na ng kanyang magulang ang mag-ina nito. Salamat, Claire. Naluluhang wika ni Mr. Ramirez. Simula ng araw na iyon, nagsimula ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Ang pamilya ni Adrian ay hindi na lang basta nagkamali at nagpatuloy, kundi nagsikap silang mapatawad ang kanilang sarili at magbago. Nagkaroon sila ng bagong relasyon kay Claire at ang kanilang apo na siya ring buhay at pag-asa ng kanilang pamilya ay tinanggap nilang buo. Ang kanilang apo na sa kabila ng lahat ng pagsubok at paghihirap ay naging simbolo ng pag-ibig at bagong simula. Minsan, ipinagpapasalamat ni Mrs. Ramirez na ang maliit na bata ay nagbigay sa kanilang pamilya ng lakas at pag-asa upang muling magkasama. Siyang nagbigay ng liwanag sa aming dilim. Ang sabi ni Mrs. Ramirez habang ang apo ay nilalaro. Siyang nagbukas sa amin ng mga mata, si Claire, si Adrian, at ang kanilang anak ay ang aming pamilya. At minamahal namin sila ng buo. Sa kalaunan, nahanap ni Claire at Adrian ang tamang balanseng buhay. Bilang isang pamilya, hindi na sila natatakot sa mga hadlang na ipinataw ng nakaraan, kundi nagpatuloy silang maglakbay ng magkasama, hindi lang bilang magkasintahan, kundi bilang isang pamilya na buo at matatag. Ang mga pagsubok ay hindi nawawala, ngunit natutunan nilang kung paano magsama-sama at magtulungan. Naging simbolo ang kanilang anak ng bagong simula at sa kabila ng mga pagkakamali at pasakit, ang pagmamahal nila sa isa't isa ang nagpatibay sa kanilang samahan. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli! Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.